Balikan ko lang po yung dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake dun po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niyo sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po Madam in particular? Yusek, Na po napanood pwede po niyo po? sigurong... Ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Para po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero Hindi. marami po sa social media So, kung kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam So, Yusek. isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, niyo po, tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi Yes, nga, naman po tanong ako ko nga. humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong Basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya yata sa social Opo, Madam media. Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si nagdidiman. si Attorney Vic Rodriguez, di ho ba Okay. matagal na rin naman niyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Thank Okay you po. Salamat. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang... Bakit po yan pag yan ay napakita na naman. Now, ang pangalawa po, yung kasinungalingan niya, na nagkaroon daw kami ng premiere sa Vancouver kasama si Maharlika. Ikaw naman, Pebbles, kung ikay magsisinungaling, sana pag-aralan mo kung ano sasabihin mo. Wala po sa Vancouver si Maharlika. Ang premiere po ay doon sa Los Angeles, no? Matapos po ang Vancouver. Pangatlo po ay yung ano pa ba yung pangatlong sinabi niya? Vancouver. Na premiere daw namin sa Vancouver at meron daw live.
eh bakit hindi pinakita sa Kongreso yung live kung saan pinakita yung polvoronic video? Kung talagang merong live niyan, edi dapat yun ang pinakita sa Kongreso. Eh wala namang pinakitang live sa Kongreso, no, doon sa Vancouver. Ang talagang nakita lang natin sa Los Angeles. So ulitin ko po, no, yung video sa mulat mula, July 7 pa man, ay si Maharlika ang merong puting ahas. At bakit naman tayo magtataka na merong puting ahas na ganyan si Maharlika? Eh dati naman talaga super close siya sa mga Marcoses. In fact, nakilala ko yan, panahon pa ni Duterte, alam ko talaga, nangungunang vlogger ng mga Marcoses yan. So, wala pong kaduda-duda na marami talaga siyang kakilala na loyalist ni Marcos na hanggang ngayon ay napaka-close at nakapagbibigay ng impormasyon. Kailan ba man naman pumaltos si Maharlika, si Dragon Lady sa kanyang mga impormasyon na galing sa kanyang puting ahas? Wala pang paltos. Nung sinabi niya na pupulbusin ng mga Duterte, pinulbos nga ang mga Duterte. At ngayon nga po, pinupulbos ang Duterte, kinulong ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, inimpeach si Sara Duterte, pinagbibintangan na drug trafficker si Pulong at saka si Atty. Mans Carpio at si Harry Roque, human smuggling daw, pogo at ngayon magpapabagsak ng gobyerno. Pero puntahan na natin yung magpapabagsak daw ako ng gobyerno. Alam niyo po, sana totoo. Kasi kung totoo po yan, matagal ko nang pinabagsak itong gobyernong ito at hindi na ako ngayon nasa asylum sa Netherlands. Hindi na po ako ngayon nawalay sa piling ng aking mga mahal sa buhay. Kung totoo yan na kaya kong pabagsakin ang gobyernong Marcos. Kung gaya ko pong pabagsakin ang gobyernong Marcos, pinabagsak ko na po yan. Dahil ang pagkagutom, pinakamatindi sa loob ng mahigit 20 taon sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung kaya ko pong pabagsakin ang Marcos, gagawin ko na po yan, ginawa ko na po yan. Bakit? Dahil tayo po ngayon, kinaladkad niya sa kuko ng gyera. Samantalang wala naman tayong interes para makipaggyera sa kahit kaninong karatig bansa natin. Nararayan na yan. Nakatutok na po sa atin ang mga missiles ng China dahil pinayagan ni Marcos Jr. na itutok yung Typhoon missiles galing sa Pilipinas papuntang China. Ito po yung same missiles na naging mitya kung bakit nagkaroon ng kamuntik ng magkaroon ng nuclear war. Kung ako po ay kaya kong pabagsakin ng gobyerno, ginawa ko na po yan. Dahil terrible na po ang nangyayaring panunupil sa kalayaan ng malayang pananalita. Sinimulan po yan sa pagsasarado, pagtatanggal ng prangkisa ng SMNI. At ngayon, yung pananakot at pagpapakulong sa mga vloggers natin. No? At kahapon nga, 4 na namang vloggers ang pinakulong. No? Si Mark Lopez, si Sas, si Doc Loren Badoy, nakalimutan ko kung sino pa yung isa. Pero siyempre po, yan ay bukod pa doon sa mga pinuntit na nila, nakasama na po ako doon. Kung ako po may kapangyarihan mapagbagsak ang ating gobyerno, pinabagsak ko na po yan. Bakit? Dahil matindi na po ang korupsyon sa ating gobyerno. Nagmumula na po sa pinakaulo hanggang sa baba. At siyempre, ang Kongreso, pugad na rin ng korupsyon. Nandyan po ang tambaluslos na mayroong court records sa Delaware, sa Amerika, na nagsasabi na tumanggap ng suhol ang tambaluslos dyan sa isang party litigant tungkol sa isang kasino. And yet, tambaluslos speaker pa rin siya. Huwag po kayo mag-alala. Kung ako talaga ay may kakayahang magpabagsak ng gobyerno, ginawa ko na po yan, full stop. Ang problema, wala nga tayong kakayahan. Kasi nga po, ang pagbagsak sa gobyerno, yan po'y nakasalalay sa taong bayan. Sa taong bayan na suportado ng militar. Yan po ang nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Simulan natin nung tayo po ay nag-alsa laban sa mga Espanyol. Di ba po? Bagamat ang mga Espanyol, moderno ang kanilang kasangkapan, ang kanilang mga baril, natalo pa rin ang Katipuneros na ang dala-dala lamang ay mga bolo. Bakit? Dahil nagkaisa po ang sambayanan. At nagkaroon sila ng tapang na bumuo ng isang hukbong sandatahan na pinangunahan nga ng ating mga bayani gaya ni Gat Andres Bonifacio. Yan po yung patunay na kapag ang taong bayan nagsama-sama at nagkaroon ng paninindigan at nagkaroon ng hukbong sandatahan para lumaban sa mga nangaaping mga dayuhan, tayo po ay magbawagi. Ganyan din po ang nangyari nung linusob tayo ng mga Amerikano. Yung mga naunang nag-alsa sa mga Espanyol, nag-alsa muli. Anong ginawa nila? Pinapatay nila yung ating General Luna na talagang nanguna doon sa pagtutol sa
pagdating ng mga Amerikano bilang mga kolonyal. Pero nagsama-sama tayo. Pinakamagdugoong digmaan sa kasaysayan ng mundo. Pero kain man nila ang mga Pilipino, tayo po'y nagwagi pa rin. At tayo po ay taas noo na talaga namang sinasabi na tayo ang kauna-unahang demokrasya sa buong Asya. Kauna-unahang republika sa buong Asya dahil nagsama-sama po ang taong bayan para itaguyod ang isang malayang republika ng Pilipinas. Ganyan din po ang ating naging karanasan ng pangalawang pandaigdigang digmaan. Alam nyo naman, halos wala tayong mga sandata. Pero bagamat tayo po ay bumagsak at naging na-occupy ng mga Hapon bago naman nila ginawa yun, ang Manila, second most damaged city in the world dahil matindi po ang ating ginawang pagtutol sa pagdating ng mga Hapon dito sa ating bayan. Kailangan munang masira ang buong Maynila bago tayo sumuko. Sumuko man tayo pero at ang aking mga ninuno, karamihan ng kalalakihan, namatay dun sa death march sa probinsya namin sa Bataan. At siyempre, ganyan din ang ating kasaysayan nung pinatalsik natin ang ama ng Marcos Jr., si Marcos Sr., isang diktador, isang kurakot, isang mamamatay tao, isang torturer, isang enforced disappearance. Di ba po? Nagkaisa ang taong bayan na sumigaw, tama na, sobra na ang korupsyon nyo. Tama na, sobra na ang panunupil sa karapatan ng malayong pananalita. Tama na, sobra na ang pag-abuso sa karapatang pantao. Nagtipon-tipon tayo para protektahan yung hukbong sandatahan na bumaliktad na ng mga panahon na yon ay pinamunuan ni FBR na naging presidente at ni Juan Ponce Enrile na ngayon ay nandoon sa katabi ni Junior. Di ba po? Hindi naman po magwawagi ang EDSA 1 kung militar lang. Dahil kung militar lang yan, sigurado ko, pinulbos yan ng mga puwersa ni Fabian Ber. Pero dahil ang taong bayan ang siya nagbigay proteksyon dun sa mga sundalo na bumaliktad, yun po, nagwagi at tinawag ng people power, pero wag po tayo magkakamali. Importante po ang people power, pero sa huli, para magpatumba ng gobyerno, kinakailangan nandyan ang hukbong sandatahan. Yan po ang karanasan natin nung linabanan natin ang Espanyol, linabanan natin ang mga Amerikano, linabanan natin ang Hapon, linabanan natin ang Marcos Sr. at nung lumaban tayo at naging dahilan para magkaroon ng constructive resignation ang era Estrada. So Pebbles, ginagawa mo akong Superman. Gusto ko mang tanggapin yan para matapos ng paghihirap ng Pilipinas, hindi mangyayari. Gusto ko na po talagang mawala ang Marcos Jr. administration. Kaya ko ba? Hindi. Kasi kinakailangan magsama-sama ang taong bayan. Sila lang ang merong tunay na kapangyarihan na magpatumba ng gobyerno dahil nakasaad sa ating saligang batas na ang soberenya ay nasa kamay ng taong bayan. At siyempre, kinakailangan din merong hukbong sandatahan na magpoprotekta sa taong bayan. Gaya ng ginawa ng EDSA 1 at EDSA 2. Ang tanong, nasan nga bang militar na magbibigay proteksyon? Alam ko si Pebbles po, nainip yan. Tapos binabasa pa ako ngayon sa isang sa Facebook na meron silang exchange ni Pebbles. Alam nyo, hindi ko na muna pinublish yun kasi violation naman yan ng Data Privacy Act, no? Pero ang sabi doon sa exchange na yon, bumitiw siya kasi hirap na hirap siya sa buhay. Humingi siya ng tulong kay BP Sara, hindi siya pinansin ni BP Sara. Kaya tuloy, pumunta siya sa mga Marcoses at binigyan naman siya ng tulong. So in the end, kung totoo naman yung na-publish na yan at mukha naman talagang text messages yan ni Talakera, pera pa rin ang dahilan kung bakit nagbalik-baliktada at bumali-balentong ang ating Pebbles Talakera. Sang-ayon yan doon sa text messages na nabasa ko kanina sa Facebook. No? Yan ang pinakamalinaw na ebidensya. Unless i-deny ni Pebbles, madali naman matrace kung talagang sa kanyang galing yung mga text messages na yan. So kahit anong sabihin mo na meron akong kakayahang magpabagsak ng gobyerno, sana nga. I wish to God I had that power nang matapos na ang paghihirap at hinagpis ng sambayanang Pilipino. Pero ang katunayan, wala pong ganyang powers ang Harry Roque. At gaya ng sinabi niya, kaya nga po ako ngayon nasa abroad,
nag-a-asylum. Ang asylum po muli ay isang karapatang pantao na humingi ng saklolo sa ibang bansa kung ikaw ay inaapi sa sarili mong bansa dahil sa iyong mga paniniwala. At yan naman po talaga ang nangyayari sa akin ngayon. Wala naman pong kaduda-duda yan. Wala naman pong ibang dahilan para ako'y habulin ng Marcos administration kung hindi dahil sa aking maanghang na salita, ang aking mga isinusulat, ang aking mga vlogs, at ngayon po yung pagbibintang na ako daw ang promotor sa likod ng Pulboronic video na nagbigay patunay naman sa marami at nagkumbinsi sa marami na merong katotohanan. Ang nauna ng sinabi ni PRRD at ni Agent Morales na talagang gumamit ang Marcos Jr. ng droga. Hindi po yan conclusive, pero alam mo sa batas, ang tawag dyan is yung totality of evidence. Meron talagang basihan para paniwalaan natin na talagang wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente. Kaya nga po ang tanging solusyon dyan ay magpa-hair follicle test. Yan pong siyensya ang magbibigay, ang magpapasinungalingan doon sa paratang na gumagamit siya na pinagbabawal na droga na hanggang ngayon hindi niya ginagawa. At ang tanong, bakit ayaw magpa-hair follicle test? Kasi ang hair follicle test po, hindi yan magsisinungaling. Diba po? Pero ang hamon po, para mamatay na itong issue nito, at thank you Talakera, thank you Tridor Committee, binuhay nyo ang Pulboronic video. Mga Pilipino, kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo, kayo maghusga. Totoo ba yan o hindi? Makikita na inyong dalawang mata yan. Bagamat, ito pong masasabi ko ha, bago yan na-upload sa FB, dinaan po namin yan sa program para malaman kung deepfake siya. Pinakita ko pa yan, step by step sa New York, sa harap ng mga Pilipino. At ang lumabas, it is not deepfake. May dalawa pa pong kumpanya na nag-authenticate niyan. Isang dayuhang bansa na ayaw lang magbigay ng anything in writing now kasi gobyerno sila at maapektuhan ang relasyon ng Pilipinas at ng bansang yon at yung American expert ni Maharlika. Paano naman kasi sasabihin ng PNP, paano sasabihin ng NBI na hindi deepfake ang video na yan? Kapag sinabi nila yan, di parang sinabi nila sa buong daigdig at sa Pilipinas na adik ang presidente. Gagawin ba yan ng PNP? Gagawin ba yan ng NBI? Hindi, habang sila po ay nasa ilalim ng ehekutibo. Di ba? Kaya nga po, dyan papasok yung mga expert witnesses. Meron bang kinalaman sa politika ang expert witness ni Maharlika? Wala, kasi dayuhan siya, Amerikano. Anong pakialam niya sa Pilipinas? Meron ba siyang kakayahan? Well, alam naman natin na yung expert na yon matagal na nagtatrabaho sa Hollywood. Ang kapital ng film industry, ang kapital ng video industry. At meron siyang sapat na kakayahan at karanasan para magsuri kung ang isang video ay deepfake. At ang sabi nga niya, ginagamit ang siyensya, hindi ito deepfake. Kaya mga Pilipino, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo muli at maraming salamat sa Huwad Committee dahil ngayon pinag-usapan pati sa mainstream media ang Pulboronic video. Sa kauna-unang panahon po, sasabihin ko na yung kauna-unahang column na sinensor ng Star, hindi nila pinablish, ay tungkol dito sa Pulboronic video. Pero nung panahon na yon, meron man po silang decency para tawagan ako at sinabing, we cannot publish your column because we have a policy not to publish anything for or against the Pulboronic video. At binigyan ako ng pagkakataon na magsumite ng alternative na column. Ginawa ko naman po yun. Ako'y nag-type ng column habang palipad from DC papunta ng California. Pabalik nga doon kay Maharlika matapos yung aming maisog New York at maisog DC. Hayaan niyo po, sa Sabado, dahil wala na akong column sa Star, yung sinensor ng Star tungkol sa Pulboronic video, yan po ang aking ipalalabas. At ipapublish sa Sabado. At patuloy po ang aking magiging column tuwing Sabado dahil nakakataas balahibo po, halos 20 million views na po yung column na hindi pinablish ng Star. Hindi ko naman alam, mahilig pala kayo magbasa ng mahaba. Ngayon alam kong gusto nyo nagbabasa ng mahaba,
Hindi na ako magko-columnist sa ibang dyaryo, dito na lang sa Spokes Hour at binabasa nyo naman. 20 million po ang nagbasa ng huli kong column na hindi pinablish ng Star. Sorry ka na lang, Star. Ganyan nawala. Ganyan na readership sa inyo nung ako'y tinanggal ninyo bilang columnist. Pero okay lang naman yan. Dahil narito naman ang Spokes Hour para maging medium ng ating communication. So ang suma total, sana po may kakayahan akong pabagsakin ang gobyerno ni Marcos dahil panahon na talaga na dapat mawala sa pwesto ang Marcos. Pero ang katotohanan po, wala akong kapangyarihan bilang nag-iisang mamamayang Pilipino. Kinakailangan magsama-sama tayo, magkapit-bisig at kasama ang hukbong sandatahan na magbibigay proteksyon sa atin. Tayo lamang ang may karapatan na palayasin ang Marcos Jr. administration. Agree ba kayo? Disagree? Naku, tignan natin ang ilan sa ating mga texters. Angela Javier, Straight PDP Laban, Donna Bidrock, ano yan? Stay Safe Sir, Violeta Maghiya, Vote Straight, si White Phoenix of the Crown. Wow, 5 million. Ano ba yan? Ako, ang bilis naman ito. Ang bilis naman ng mga text. Agrees po si Yoli Enriquez, Hong Kong Central, Emily Matanggang, Cherry Blossom, Villoque Marioneta. Naku, ang dami po. Maraming salamat po sa inyong mga komento ha. Dahil nakakataba po ng puso na bagamat tayo po ay patuloy na pinupulbos ng gobyerno, nandiyan pa rin kayo, nagbibigay suporta, nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Maraming salamat po ha sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa muli nating pagkikita. Ito pong Spokes Harry nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.